O mga suki, ready na ba kayo sa Father's Day ngayong Hunyo 15? Alam ko hindi kasi nga bongga ng Mother's Day, pero teka lang, may kwento ako. Sa Amerika, 24 na bilyong dolyar ang gagastusin ngayong Father's Day. Malaki yan ha, pero mas malaki pa rin naman kay nanay, 34 na bilyon at 100 milyong dolyar. Opo, halos 10 bilyong dolyar ang lamang. Parang mas mahal talaga si mami, no? Pero wait lang, halos kalahati pa rin ng mga consumer sa US, 48%, bibili ng regalo kay tatay. Not bad mga bes. Aminin na natin, ibang level ang regalo kay nanay. Spa, flowers, fancy brunch. Pero kay tatay, tools, gadgets at barbecue grill. O practical si AirPods eh. Alam nyo ba, 5-10% ng bagong tatay nakakaranas ng perinatal depression at up to 15% may anxiety, hindi biro yun. Kaya importante rin na sina tatay hindi lang provider, dapat supported din emotionally, hindi lang strong silent type palagi. Dito sa Pinas hindi rin nagpapahuli. May mga buffet deals like sa Conrad Manila. May pre-buffet si dad kapag may 4 na kasama. 3,800 piso per head nga lang ay may budget dapat si nanay. Tapos sa malls, todo narariyan ng gadget promos, may din deals sa LG, Vivo, Lexus. Kasi nga naman gadget guys si tatay. Pero alam mo yung totoo, kahit may mga promo at discounts, maraming middle-aged Pinoy dads. Tahimik lang pero ramdam na ramdam ang pressure, trabaho, gastos, pamilya. Kaya mga simpleng thank you lang sa Father's Day, panalo na. So kahit mas maliit ang gastos, mas practical ang regalo at mas late ang planning, hindi ibig sabihin na mas kaunti ang pagmamahal. Ang mahalaga, maramdaman ni tatay na pinapahalagahan siya, kahit pa barbecue tools lang yan o spa voucher o simpleng yakap lang sa umaga. Happy Father's Day sa lahat ng tatay, lolo, tito, stepdad at mga nanay na naging tatay na rin.